Isang magandang gabi po sa lahat po ng patuloy na nanonood, nakatunghay sa online streaming na ito. Salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo po ay nakadaupang palad sa gabi pong ito sa pamamagitan ng teknolohiya ay patuloy na maiparating sa atin ang salita ng Diyos. At naniniwala po ako kung paano sinabi yan sa aklat ng Isayas, ng kanyang salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Naniniwala po ako na sa gabi pong ito, anumang sitwasyon na meron po tayo, anumang kalagayan meron po tayo, naniniwala po ako na sapat ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ating pong buksan ang isang ang kabanatang 7 ng ikalawang kronika. Ang talata po ay 12 hanggang 14 or Second Chronicles chapter 7 verse 12 to 14. At ito po ang sinasabi. Isang gabi nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Narinig ko ang iyong panalangin at tinanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang aking bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit at patatawarin ko sila sa lahat ng kanilang kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain." Ito po ay binabanggit ng Second Chronicles chapter 7 verse 14. Chapter 7 verse 12 to 14. Na makikita po natin na isang talata na nagpapakita po sa atin na kung sakali mang hindi natin masumpungan ang pabor ng Lord, ano ba yung dapat nating ginagawa at ano yung dapat nating gawin? Sa gabi pong ito is pinamagatan po natin ang ating pag-aaralan na how to find God's favor. How to find God's favor. Muli po, tingnan po natin. Sa panahon po na naranasan po natin, sa panahon po na sitwasyon po natin, na dumadaan po tayo o nakakaranas tayo ng isang pandemya. Isang pandemya na inilarawan po ng mga siyensya na isang pandemya na dinadanas po at nararanasan po ng panahon po natin ngayon. Sabi ng iba, ang pandemyang dinaranas natin ngayon ay dulot ng ating dulot na rin ng ating paggawa ng halaga sa kalikasan, patuloy nating pagsira sa kalikasan. At ang iba naman ay sinasabi na dahil ito ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga hayop na hindi naman dapat kinakain ng tao. Ang sabi naman ng iba, ito ay dulot ng siyensya upang patunayan o ipakita na ano ba yung pwedeng gawin ng isang tao o kaya ay patuloy na maranasan yung sinasabi na para ipakita yung tinatawag na pagkaperahan ng tao. Pero sa gabi pong ito, patuloy nating makita, patuloy nating maunawaan ano ba talaga yung dapat nating ginagawa. How to find God's favor. How to find God's favor. Ano ba yung dapat nating ginagawa? Ang sabi kasi ng talatang 13, kung sakali mang ipinit niya ang langit, isara niya ang langit, at hindi umulan, utosan ko man ng mga balang upang salantain ang mga lupain ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ibig sabihin, kung sakaling maranasan natin ang ganitong kalagayan sa buhay natin, kung sakaling tayo abutin ng ganitong sitwasyon ng buhay natin, na sinasabi natin, maaaring ito na siguro yung panahon na sinasabi ng banal na kasulatan na dumarating sa puntos na ito na siguro yung sinasabi natin panahon para tayo ay matig o tayo ay makita yung talagang, ano ba talaga yung dapat nating ginagawa. Okay. Kung ang pandemic na ito ay galing sa Diyos bilang paalala sa atin, ano ba yung dapat nating ginagawa sa panahon ngayon? Sabi nito, kung ang pandemic na ito ay galing sa Diyos bilang paalala sa atin, what can we do now? Ano ba yung dapat nating ginagawa? Ano ba yung dapat nating ginagawa? Una, meron po ko 3 puntos na nais bahagi sa gabi po ito. At nawa ay mag-take note po tayo, nawa ay makita natin. Kasi sinabi, ano ba yung dapat nating ginagawa? Doon yung mga kapatid, magkakatawang-tuwang po tayo. Magkakasama-sama po tayo na ilapit sa Lord, malis ang sinasabing pandemyang ito sa panahon natin ngayon,
kung tayo po ay patuloy na magkakaisa sa isang diin at sa dapat nating ginagawa. Una, sabi rito, draw near to God with a humble heart. With a humble heart. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon na naroon yung tinatawag na kapakumbabaan ng puso o puso ng kapakumbaba. Kasi makikita natin yung salitang humility or humble ay hindi lamang salitang humble. Ibig sabihin meron itong dapat na pinapakita at pinatutunayan sa ating mga buhay. Humble is an act of surrendering. Humble is an act of surrendering. Ibig sabihin, sa buhay natin, makikita po natin dito, ano sabi ng Job, chapter 22, verse 23. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin sa iyong tahanan ang lahat ng gawaing masama. Ibig sabihin, makikita po natin ang humble is an act of surrendering. Kapag nagkapakumbaba tayo, patuloy natin ipinapakita yung totoong pagsuko natin sa Panginoon. Kasi kapag nakita po natin na kinakailangan tayong pangubaba, lalo na sa Panginoon, surrendering is an act of humble. No? Or humble is an act of surrendering. Totoo po, kapag tayo nagpangubaba, pinapakita natin sa Lord, Lord, suko na po ako. Sa panahong kamukha nito, ito yung panahon na kinakailangan natin lumapit sa Lord na naroon yung pakumbaba. At kasama sa pagkapakumbaba po natin ay ito po yung isang gawa ng pagsusurrender. And then, next is, humble is an act of hoping. Di ba? Makikita po natin na sa panahon natin ngayon, humble is an act of hoping. Sabi ng Panaghoy, chapter 3, verse 29, sin magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Mga kapatid, humble is an act of hoping. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, kapag tayo nagpapabaka sa Panginoon, patuloy natin ipinapakita na tayo umaasan lagi sa Panginoon. Napakasarap na maranasan sa buhay po natin yung salitang humble. Means, sa harapan ng Lord, kapag tayo nagkapakumbaba, patuloy natin pinapakita na tayo ay umaasa sa Kanya. Then, pangatlo, or letter C, humble is an act of listening. Listening. Una, humble is an act of surrendering. Humble is an act of hoping. And then, letter C, humble is an act of listening. Sabi ng Jeremiah chapter 30, verse 15, mga Israelita, si Yahweh ay nagpahayag na, magpakumbaba kayo at siya'y tingin. But this time, bakit di natin pakinggan kung ano yung sinasabi ng Lord? Minsan kasi, ganito yung minsan nakikita natin. Sa ganitong sitwasyon, patuloy natin nakikita na, ano ba, dapat ba ikaw magsalita o dapat ikaw muna yung makinig? Dapat pa sa ganitong sitwasyon, dapat ba ikaw yung mataas o dapat natin masumpungan ang sarili nating patuloy na nagpapanguba sa harapan ng Panginoon? Mga kapatid, humble. Draw near to God with a humble heart. Sa panahon ngayon, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon na naroon, tinatawag na kapakumbabaan ng puso. Bakit? Kasi kapag nagpakumbaba tayo, ipinapakita natin tayo ay sumusuko sa Panginoon, tayo umaasa sa Panginoon, at handang makinig sa Panginoon. Baka sa panahon ngayon, ito yung hinihintay sa atin ng Lord. Every Christian churches, lahat ng tao sa mundo ito, bakit di natin ilapit sa Panginoon? Bakit di tayo lumapit sa Panginoon sa pagkakataong ito? We need to surrender, we need to hope in the Lord, and we need to listen to the Lord. That is an act of humble. Amen? Type niyo lang po ang amen kung kayo po ay naniniwala na tayo ay sama-samang patuloy na kilusin ng Lord. Then next is prayer o pray to God.
Pangalawa po sa ating pag-aaralan sa gabi pong ito is about prayer or pananalangin. Marami po sa atin sa gabi pong ito na sila alam nila kung paano magdasal, alam nila kung paano sila mag-pray, pero as a believer, as a follower of Christ, dapat nakita po natin ano pa talaga yung tunay na diwa ng pananalangin at ano ba yung nilalaman ng panalangin ng mga tunay na tumatawag sa Diyos. Nakakalungkot pong isipin mga kapatid na minsan tayo pagka nagpe-pray, mas naniniwala pa yung mga tao na nagka-pray sa atin na tumutugon ng Lord. Samantalang tayo na nananalangin, ang tingin natin sa prayer natin ay parang napag-pray lang. Pero ang totoo po, dapat nating makita yung elemento habang tayo nananalangin sa Panginoon o habang tayo tumatawag sa Diyos. Tandaan niyo po mga magulang at kapatid, tayo po'y nananalangin at nananalangin po tayo sa Diyos na manlilika at Diyos na walang imposible. Elements of prayer. Number 1 is about prayer with compassion. Sa buhay po natin, tingnan niyo po, ito po kasaysayan ng isang publikano at pariseo patungkol doon sa silang parehas ay nanalangin. Basahin ko po, medyo mahaba-haba po ito pero pahintulutan po nating basahin. Sinabi rin niya sa talinghagang ito sa mga taong matuwid sa tingin sa sarili at tinahamak naman ng iba. May dalawang lalaki pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga lunya, o kaya katulad ng naniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umingmatwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo sapagkat ang sino man nagmamataas ay siyang ibinababa at ang nagmamataas ay siyang itinataas. Napakalaking aspeto po sa buhay po natin. The time we pray with compassion. Kasi, mga kapatid, kapag tayo nananalangin, dapat na, sinabi nga ng Isaiah chapter 59 verse 2, na ang kasalanan natin ang sinagiging dahilan upang hindi tayo marinig ng Diyos o ang kasalanan ang nagiging hadlang upang hindi tayo makalapit sa Panginoon. Kaya, the time we pray with compassion. Sabihin, kung tayo nananalangin tayo na mayroong pagtingin ng kapatawaran sa lahat ng ating ginagawang kasalanan at okay lang po na hindi tayo makatingin sa langit habang tayo humihingi ng kapatawaran bilang pagkilala po na tayo po ay isang makasalanan o nagkasala sa harapan ng Diyos. Kasi, imagine po natin, merong mga tao nga, sabi nga dito, yung pariseo, nananalangin siya, pero ang kanyang pananalangin, salamat Lord, hindi ako kamukha nito, hindi ako kagaya nito, hindi ako kamukha nito, o sinasabing, salamat Lord, hindi ako kagaya ng katabi mo ngayon, di ba? Kaya minsan makikita po natin, sa panahon po natin ngayon, yung tamang pananalangin, yung huwag natin sayangin yung pagbigkas ng pananalangin, sapagkat ang panalangin, napakahalaga po niya sa buhay po natin. Yung pananalangin ay isa sa pinakamagandang bagay na regalo sa atin ng Lord kung paano tayo nakikipag-usap at nakakahingi sa Kanya. Kaya, huwag nating alisin sa unang aspeto ng pananalangin natin, pray with compassion. Nananalangin tayo ng merong paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Okay, kaya makikita po natin, ito yung dapat nating matutunan sa buhay po natin. Pray with compassion. And then the second is, pray with authority. Sa panahon po ng buhay po natin, tandaan po natin mga kapatid, nananalangin po tayo, hindi tayo nagbibigas lamang ng pananalangin, kundi tayo po ay nananalangin ng meron dapat otoridad. Bakit po? Sabi ng Matthew chapter 6, verse 9a, sabi po rito, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. Kapatid, napakadakilang pribilehiyo ang meron po tayo. Napakadakilang kapangyarihan ang meron po tayo. Bakit? Jesus mismo ang nagturo sa kanyang mga alagad na ito yung gawin ninyong pananalangin. Ganito kayo mananalangin. Ito yung tamang pananalangin. Ibig sabihin, sinabi nga ni Jesus na ganito tayo manalangin, Ama naming nasa langit. Ibig sabihin,
sinasabi natin ito, yung ganito tayo magbigkas ng pananalangin, is an act of authority. Yung pananalangin mo, merong otoridad. Bakit? Kasi ikaw na anak, lumalapit sa Ama nga sa langit. Kaya dapat nating maunawaan na the time we pray, we need to pray with authority. Hindi ka lang nagdadasal, hindi ka lang nagpe-pray nang wala lang. Nagpe-pray ka kasi meron kang otoridad na lumapit sa Diyos at Ama natin. Kaya mga kapatid, dapat nating makita na the time we pray, dapat confidence ka. Bakit? Kasi ang tinatawag mo, Amang nasa langit. Amang nasa langit at Ama nating nasa langit. Meron kang otoridad, binigyan ka ng otoridad na manalangin at kumatok sa kalangitan kasi nandoon ang tatay natin. Amen po ba? Na tayo mag-pray. Mag-pray, humingi sa tatay. Alam nyo, the time po na nagpe-pray po ako, every time na ako po ay nagpe-pray, na-mold po ako na mag-pray ng ganito. Ama namin. Kasi ito yung proper na proper pa na pagtawag sa Lord. Ama namin nasa langit. Diba? Ama namin nasa langit. O kaya, mas close relationship mo pa yung amang nasa langit. Daddy. Diba? Daddy, Papa. Diba? Daddy, Papa, Tay. Alam nyo, ako, the time we pray, pagka meron akong pinagdadaanan, ganito ako umiyak sa Panginoon. Tay, napipiyado ako, inaapi ako eh. Ganito ako mag-pray. Kasi, alam nyo, yung prayer is about authority and close relationship. Ama namin nasa langit. No? Then, let us see is about prayer with declaration. Prayer with declaration. Sa buhay po natin, ito minsan na nakakalimutan natin. Minsan nagbibigkas ka, pero hindi ka nagdideklara. Alam nyo? Oo, sabihin natin, minsan nagpe-pray ka, nag-pray ka, pero deklara mo, pero wala nangyari. Pero alam nyo mga kapatid, pag nagdeklara ka, at wala namang nangyari, at least nagdeklara ka. Ang mahirap, kahit pagdideklara, wala kang ginagawa. Prayer with declaration. Oh, prayer with declaration. Alam nyo, every time na nagpe-pray po ako, Lord, gusto po namin sangayon sa iyong kalooban, maganap ang bagay na ito. Lord, this year, ito po yung plano namin at ikinukomit po namin sa iyo. Magkaroon po sana kami. Kasi minsan, yung sa prayer natin, nakakalimutan natin yung declaration, di ba? Declaration. Ang isa nga sa motto ko, declare what you believe and believe what you declare. Kasi kapag naniniwala ka, magdeklara ka. Pero kapag nagdeklara ka, maniwala ka naman sa deklara mo. Sabi po ng Matthew chapter 18 verse 19, ito po ang sabi. Prayer with declaration, tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, iti pagkakaloob sa inyo ng Amang nasa langit. Bakit? Ano sabi niya? Kasi anuman ikang talian nyo sa lupa, tatalian ko sa langit. Anumang kalagan nyo sa lupa, kakalagan ko sa langit. Kaya mga kapatid, it's about declaration. Sa prayer po natin, matapos po tayo mag-confess, matapos po natin may confess, makalapit tayo sa Ama natin, binigyan tayo ng otoridad para mag-pray, and then let's declare it. No? Let's declare it. Prayer with declaration. Kapag nananalangin ka, kasabay nito yung pagdedeklara mo. O minsan, siguro natatakot tayo na sa pananalangin natin, parang, basta may pag-pray ko lang. May pag-pray ko lang. Mga kapatid, sayang. Di ba? Mag-i-invest ka kasi ng panahon, ng oras kapag nagpe-pray ka eh. Pero kapag nagpe-pray ka, ito yung kulang. Kapag nagpe-pray ka, dapat nagpe-pray ka with confession. Kasi yun yung hadlang, yung kasalanan natin. And then, kapag natanggal na yung hadlang, tandaan mo, meron kang otoridad. Kasi ang pinatawad ng Diyos, kanyang anak yan.
and then authority, and then we need to declare. Tanggapin mo yung lahat. Padeklara mo yung lahat ng mabubuting bagay. Tandaan niyo po, ang Diyos, nagbibigay siya ng lahat ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. At the time na nagdiktara po tayo, na lalo't mabuting bagay, tandaan niyo po yan, ibibigay yan ng Lord. Bakit? Mabuting bagay yan eh. Mabuting bagay. Gusto mo umunlad? Pagkakalob ng Lord yan. Bakit? Kasi gusto niya yan noon pa man sa buhay mo. Gusto mong masenso? Gusto yan ng Lord. Gusto mong magtagumpay sa business mo? Gusto yan ng Lord. Bakit? Kasi plano yan ng Lord. Kasi sabi niya, Jeremiah 29 verse 11, ano the plans for you? Aking plano ay hindi para pahirapan ka, kundi para dulutan ka ng pag-asa at magandang hinaharap. Kaya mga kapatid, bago ka pa nagpaplano, pananatin ng Lord ang buhay mo. Amen. Una, sabi dito, natin pinag-aaralan, lumapit tayo sa Diyos ng mayroong kababaang loob o nagkakapang puso. Pangalawa, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. At pangatlo, how to find God's favor, turn away from wickedness. Ito yung sinihingi sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon mismo sa bansang Israel, kung sakaling mangyari sa buhay niyo ang ganitong mga bagay, sabi niya, magpamaba kayo, manalangin kayo, at talikuran niyo ang inyong kasalanan. Tandaan ko lagi sinasabi ng sa mga pastor po natin na nagtuturo sa atin, ang pagtalikod sa kasalanan is 180 degree turn. Diba? 180 degree. Huwag ka mag-360. Kasi pag nag-360 ka, balik ka uli. Kailangan turn away from wickedness. Kasi alam mo, yung mga wickedness, yan yung panahon na hindi kalooban ng Lord. Nangyari yan. Bakit? Kasi mahina ka. Mahina tayo. Kaya, turn away from wickedness. Ayaw ng Lord yan. Kaya, ano dapat natin tandaan? Turn away from wickedness. Sabi rito, 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isang bago nila lang, wala na ang dating pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Be a new creation. Yung sa tabi mo, bagong nilalang ka na. Bagong nilalang ka na. Dapat nating makita na yung dating ikaw, hindi na ikaw yan. Diba? Yung old nature mo, hindi na ikaw yan. Kundi ikaw na yung bagong nilalang. Okay, sabihin ng mga tao sa paligid mo, ikaw pa rin yan. Pero naniniwala ka at dapat maniwala ka na bagamat yan pa rin yung itsura na meron ka, tandaan mo, bago ka lang nilalang sa harapan ng Lord. Wala na yung dating pagkatao. Kasi, ganyan tayo tinignan ng Lord eh. Simulan na nakipag-isa tayo sa Panginoon, hindi na tayo yung dati. Kumbaga, pag tinitingnan tayo ng Lord sa oras na ito, hindi na ikaw yung dati. Ikaw na yung bagong nilalang. Yung hinugasan ng banal na dugo ng Panginoon. Kaya, yung dati mong pagkatao, tinalikuran mo na, and then, ikaw ay bago na nilalang. And then, turn around, turn from our wickedness. Okay, 2 Corinthians 5:17. Next is, sabi ng Ephesians chapter 3, verse 23 to 24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, ang dapat ninyong isuot ay bagong pagkatao nilikang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid na banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang kapatid, changing our mind. No? Kapag binago natin ang isip natin, magbabago ang direksyon ng buhay natin. Minsan kaya mali ang direksyon ng buhay natin kasi yung isip natin dati pa rin. Diba? Sabi na ng Lord na ikaw ay pinagpala. Lagi mo sinasabi para kang hindi pinagpapala. Sinabi na ng Lord na ikaw ay magtatagumpay. Lagi mo sinasabi para kang hindi magtatagumpay. It's about time to change your mind. Changing our mind. Kasi andito ang battlefield natin. Sa buhay po natin, magbago tayo ng isip, mababago ang buhay po natin. Kaya, mga kapatid, umisip ng tama, gawin ng tama, at sundin kung ano yung tama. Amen. Okay, sabi naman ng 1 Thessalonians, 1 Thessalonica 5:21-22, suruin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, take hold what is good and keep away from evil.
May mga bagay tayong nakikita sa paligid natin na alam nating mabuti, and then take it. Meron tayong narinig na mga mabubuting bagay na tinuturo sa atin, then take it. May mga bagay na sinasabi sa ating magaganda, then take it. Pero pag meron tayong mga bagay na nasabi natin na mga bagay na maaaring magpasira ng ating pagkatao, neglect it. Talikuran. May mga bagay na sinasabi sa atin na bad influence, reject it. Bakit? Kasi hindi yan ang kailangan natin. Hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, mabubuting bagay na magdadala sa atin sa mabuting buhay. Ang kailangan natin ay magagandang paalala para marating natin ang tagumpay ng buhay. Kailangan natin mabubuting katuruan para marating natin ang mabuting pamumuhay. Sa buhay po natin, lahat ng magaganda sa paningin natin, sa pandinig natin, sa nakikita natin, kunin. Lahat ng mga bagay na hindi maganda, hindi nakakatulong sa atin para tayo mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos, talikuran, reject, at huwag tanggapin. Sa buhay po natin, mga kapatid, tanging hinihingi ng Diyos, turn away from our wickedness. Talikuran yung mga bagay na hindi dapat sa buhay natin. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, we are facing trials, problem, and even pandemic. Diba? Sa panahon ngayon, iba't iba ang ginagawa ng gobyerno para maiwasan natin na tinatawag na sakit na nakakahawa. Diba? Ngayon, una, in-apply ang face mask para iwas hawa. Ngayon, in-apply naman ang face shield para iwas hawa. O kayong magtaka, minsan meron na kayong windshield. Diba? Mas malaki ito. At ito pa yung matindi kapag nangyari sa buhay natin. Minsan, sa inakala natin social distance na kailangan ng isang tao, huwag tayong magtaka, baka minsan meron na tayong bunker. No? Alam nyo, iba't iba ito ng pamamaraan para makaiwas sa sakit. Pero ano ba ang dapat natin gawin? Iwasan ang sakit o tuluyang tunawin ang sakit na ito? Mga kapatid, we are facing trials, problem, and pandemic. At ito'y naranasan natin sa panahon na ito. Ano ba yung dapat natin ginagawa? Ano ba yung dapat natin ginagawa? Mga kapatid, kailangan ng pandemic na ito ay patuloy na durugin, tunawin ng Panginoon sa atin. Kaya, anong dapat natin gawin? Be humble. Keep praying and turn away from our wickedness. Ang topic po natin sa umagang ito, how to find favor. And then kapag ginawa po natin ang 30 ito, be humble, keep praying, and turn away from wickedness, we will find God's favor. Uli, yung sa tabi mo, will find God's favor. Tagpuin po natin ang pabor. At gabi po, tayo po ay nalangin. Kami po, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa iyo, buwang pakbaba, na patuloy na dumudulog sa iyo. Tunay po, Panginoon, marami na pong tao ang pinapahirapan ng pandemic na ito o ng sakit na ito. Kami po, bilang mga Kristiyanong tinawag mo sa mundong ito'y patuloy na nagkakaisang papakumbaba, nananalangin, tinatalikuran namin ang mga mali naming ginagawa. At sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy kaming dumalapit sa iyo. Dali po namin hinihiling, Panginoon, na minsan pa'y tingin mo ang panalangin namin sa gabi pong ito. Tingin mo ang panalangin namin sa gabi pong ito. At tunay nga po na patuloy na kalagan mo ang kagalingan mula sa kalangitan sa aming pong bayan, sa aming bansa, sa buong mundo ito, Panginoon, na patuloy na mawala, maalis, at patuloy na matunaw ang sakit na ito. Niniwala po kami, Panginoon, walang higit na pangalan na maaaring tumapi sa iyong pangalan. Sapat na po ang iyong dugo, Panginoon, para tunawin ang sakit na ito. And Lord, this evening,
Kami po'y nagkakaisa na patuloy na pinanghahawakan ng kaya mong gawin sa gabi po ito. Salamat po. Naniniwala kami na kami, Panginoon, ay patuloy mong pinakinggan sa gabi po ito. Dear Father, thank you so much. Katalam namin, O Diyos, Ikaw ang aming Ama na nasa langit, patuloy na nakikinig ng aming panalangin. And as we declare this evening, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, pagagalingin ng aming bayan, kamukha ng pangako mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli mong lilingapin ang iyong bayan at pagagalingin at ibabalik ang katiwasayan at patuloy na pagpapalain. Salamat po kung aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Magandang gabi po. Shalom.